What's the catch now? Maybe it's so good. What's the catch now? Maybe not so good. What's the catch now? People are not fools. What's the catch now? Therefore, you should know. What's the catch? Hello catchers! Sa pagpapatuloy ng pagtuklas natin ng catch sa pelikulang Himala, alamin natin ano ang mga milestones ng pelikulang Himala. 9 out of 12 na parangal sa 1982 Metro Manila Film Festival ang nakuha ng Himala na kinabibilangan ng Best Picture, Best Director Ishmael Bernal, Best Actress Nora Honor, Best Story Ricky Lee, Best Supporting Actor Spanky Manikan, Best Supporting Actress Gigi Dueñas, Best Production Design Raquel Villavicencio, Best Cinematography Sergio Lobo, at Best Editing Ike Harlego Jr. Ang pelikula ay kumita ng mahigit 30 milyong piso noong taong iyon. Noong 1983, naging official entry ang Himala sa Berlin International Film Festival at napabalitang naging malakas na contender for Best Actress si Nora Honor. Natalo lamang ng 1 vote sa isang Russian actress. Nang taong ding iyon, napiling entry ang Himala sa 19th Chicago International Film Festival at nakamit ang Bronze Hugo Award. Noong 2008, ginawaran ang Himala ng CNN Asia Pacific Screen Awards or APSA Viewers' Choice Award para sa Best Asia Pacific Film of All Time. Sa kaukulang citation ng CNN, kinilala ang Himala for its austere camera work, haunting score, and accomplished performances that underline the harsh social and cultural conditions that people in the third world endure. Kaya ano ang iyong catch, mga catchers? Kung sa tingin mo ay makabuluhan ang video na to, mangyaring ipaalam sa amin. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like at subscribe button. O kung gusto mong suriin namin ang isang past at current event na sumasalamin sa ating panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitikang kalagayan, maaari mo ring isulat sa comment section kung ano ang iyong mga puna, positibo o negatibo man. So, heto na ang inihintay nating catch, mga catchers. Sa tagumpay ng pelikulang Himala, mayroong 5 catch. Una, ang character. Pangalawa, ang plot. Pangatlo, ang setting. Pang-apat, ang climax. And of course, ang pang-5, the ultimate reason behind. Unahin natin yung character. Una sa lahat, ang pelikula ay binigyang buhay ng yumaong si Ishmael Bernal, isa sa pinakamahusay na filmmaker sa Pilipinas, gaya ng kanyang kakontemporaryong si Lino Broca. Pinagkadalubasaan ni Bernal ang sining ng muling pagbibigay buhay sa third world scenarios at may malinaw na salamin sa buhay ng pinakamahinang ugnayan ng lipunan. Ang hindi pangkaraniwang multi-layered na kwento ay isinulat ni Ricardo Lee, ang pinaka-prolific na screenwriter ng Pilipinas, at syempre ang dramatic guru na si Nora Honor at ang nag-iisang superstar ng bansa na sinasabing nagatid ng kanyang best career sa pelikula. Mahusay na nag-calibrate ng damdamin sa pamamagitan ng kanyang mapangusap na mga mata, isinaysay ni Nora Honor ang papel ni Elsa ng may kamanghamanghang lalim at pagiging natural. Si Nora Honor ay isang artista ng maalamat na proportion sa Pilipinas na ang reputasyon ay malamang na na-canonize ng pelikulang ito. Bagamat kaya niyang umarte kasamang pinakamahusay sa kanila, ang nakaakit sa kanyang mga manonood sa Pilipinas ay ang kanyang pagiging pangkaraniwan. Siya ay tunay na mukhang isang ordinaryong Pilipina, ngunit ang kanyang instinct sa pag-arte ay katumbas ng pinakamahusay, kung hindi man sa buong mundo ay masasabing international. Sa plot, tunay na ang Himala ay ang isang cinematic na madamdaming alamat. Hinarap nito ang ating may sakit na kultura ng bulag na pananampalataya at nagsasabi sa atin na tanungin kung ano ang tama at huwag maging isa sa mga walang isip na zombie na gumagapang sa isang burol na nakaluhod. Ang Himala ay isang Filipino drama na tumatalakay sa mga panganib ng bulag na pananampalataya at mga huwad na propeta. Hindi ibig sabihin na ito ay isang anti-religion na pelikula dahil ito ay mas komplikado kaysa doon. Ipinakita ng pelikula ang malupit na realidad ng Pilipinas lalo ng pagtutuon ng pansin sa kanilang kahirapan na ang pagtatapos ay parehong nakakasakit ng damdamin at hindi malilimutan.
Ang sentral na pagganap mula kay Nora Honor ay kamangha-mangha sa isang tunay na namumukod-tangi at malalim na pagganap. Sa setting, ang pelikulang Himala ay kinuhanan sa isang liblib na baryo na puno ng katutubong relihiyoso at pamahiin. Maladisyerto, mahirap at pinaniniwala ang isinumpa. Ang lugmok na bayan ay naghahangad ng isang himala. Ang himalang nagkatawang tao, walang iba, si Elsa. Isang simpleng kabataang babae na nagsasabing nakita niya ang Birheng Maria at naging self-styled star ng isang mapaghimalang krusada sa pagpapagaling. Sa kabilang dulo ng nayon, si Nemia, isang prostitute at dating kaibigan ni Elsa ay gumawa ng sarili niyang mahika sa pagbubukas ng isang club. Ang magulong pangyayari ay ginatungan ng mga tensyon sa pagitan ng pananampalataya at kawalang pananampalataya habang ang komunidad ay dumaan sa ilang mga di kanais-nais na proseso ng pagkakamulat. Ang climax, ang Himala ay maaring magsalita para sa sarili nito bilang isang dekalidad na pelikula na kahit hindi banggitin ang listahan ng mga kilalang tao, masasabi mong ito ay maganda talaga. Ang grupo ng masalimuot at nakakaintrigang mga characters, ang mabisa at mahigpit na semi-documentary camera work, ang senaryo at ang nakakabighaning musical score ay gumawa ng Himala, isang Himala ng third world cinema. Ang paglalarawan ng pelikula sa kanyang mga tagasunod at kung paano nabubuhay ang martir ay napakasophistikado. Ito ay ang paglalarawan ng Pilipinas sa kabuuan. Madaling makita kung bakit ang pelikulang ito ay hinahangaan ng mga Pilipino at kinikilala bilang pinakamahusay na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Inilalarawan ng Himala ang bansa sa pinakamasamang kalagayan at mahalagang ilarawan ang kahirapan, panatisismo sa relihiyon at desperasyon na hinarap at patuloy na kinakaharap ng bansa. Ang Himala ay tila isang pitik-bulag sa kalagayan nating panlipunan. And now, catchers, here's the ultimate catch. Walang Himala kung walang Amy Marcos. Si Amy Marcos, ngayon ay senador, ay ang dating Director General ng bagong tatag noon na Experimental Cinema of the Philippines or ECP na tumanggap at tumangkilik sa script ng Himala. Sa isang panayam, inamin ni Ricky Lee na mahirap noon ang Himala na ibenta sa mga producers. Pero nang mabasa ni Amy Marcos ang script, nagustuhan niya agad ito. Marahil, Amy Marcos really has a thing on religion or anything about fanaticism. In fairness, catchers, noong mga panahong iyon, unbankable talagang kwento ng Himala dahil ang plot ng kwento ay mukhang atake sa relihiyon at konserbatibo nung panahon yon ang lipunan. Tanging ang mga taong may panlasa para sa isang nangungunang kalibre ng kwento ang makaka-appreciate nun. Ika nga, no? Ang makaka-appreciate nun ay merong malalim na pag-unawa sa art appreciation and humanities. Ang pagtanggap at malaking pagmamahal ni Amy sa sining ay maaaring nakuha niya sa kanyang ina, kung saan ang salitang imeldific na ang ibig sabihin ay kagandahan at mapagmahal sa kalikasan ay hinango sa kanyang pangalan. Ibinigay ni Amy ang lahat ng logistical at financial support para matapos ang pelikula. Nag-alok pa siya ng ilan sa mga ari-arian ng kanyang pamilya para sa pagkumpleto ng pelikula at ginamit ang kanyang koneksyon para lang makumpleto ang pelikula tulad ng pagpapalaya sa nooy nakakulong na si Joel Lamangan. Nakalaunan ay nagsilbing floor director ng pelikula. Nararapat lamang banggitin mga catchers ayon sa mga direktor, screenwriter at production team ng Himala. Si Amy Marcos ay hindi nakialam kahit isang beses habang ginagawa ang pelikulang Himala. So mga catchers, ngayon alam na ninyo kung sino ang ultimate reason behind or kung sino ang catch sa movie Himala. Si Senator Amy Marcos ang catch sa pelikulang Himala.